Magandang araw sa inyong lahat mga master at welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon araw na to mga master ay magkakabit po tayo ng ilaw. Bali pendant lang po yung ikakabit natin ngayong araw mga master. So tara po at tignan natin yung kanyang ilaw. So bali po mga master, ito po yung sala na paglagyan ng ating pendant lamp mga master. So bali doon po tayo maglagay ng ating ilaw mga master. So yun yung wire niya. So ito yung ginawa nating tungtungan para makapagkabit tayo ng ilaw dyan sa itaas mga. So gagamit po tayo dito ng mga master, yung mga putol-putol na metal paring para matibay yung niya paglagyan ng ating ilaw. Kasi medyo mabigat or may kabigatan yung kanyang ilaw mga master. Although may paring naman dyan, pero mas mabuti na sigurado tayo na lagyan natin ng metal paring yung paglagyan ng ating ilaw. So tignan natin doon sa mga master sa taas. Ngayon nandito na tayo sa itaas mga master. So, yan, ito yung gamit natin. Ito naman yung kanyang ilaw mga master. Ayan. So ano to, 12 na pendant yung dito sa kanyang ilaw mga master. So yan, ito yung kanyang paglagyan ng ating bracket. Yan, ito yung bracket nya. Yan. So ito yung holder natin para sa ating ilaw mga master. Yan, ito yung ilagay natin dito sa ating ceiling. So may naman to dito mga master, may metal paring naman to dito, pero baka yung paring natin. So kailangan natin na tibayan yung kanyang paglagyan ng ating holder ng ating ilaw mga master. So bali kasi to 12 piraso po yung ilaw niya dito mga master. So ito naman yung mga wires niya. Yan. Yun mga master, hindi na pala tayo maglagay ng metal paring dito kasi ayan, kung nakita nyo sa loob, may paring siya na pa ganon, at saka may paring siya na pa yung cross na naka-cross po siya mga master. So di na natin kailangan maglagay ng metal paring dito na ayan, kasi matibay na yung paglagyan natin dito mga master. So ikabit na lang po natin yung kanyang dito, yung holder natin dito sa nilagyan na frame mga master. Yung dito talaga natin sa metal paring natin ikabit yung ating holder ng ating ilaw. So yun, kabit muna natin siya. Gumamit tayo dito ng yung thick screw mga master para kapit na kapit yung ating holder doon sa ating ceiling. Sa gumamit din tayo ng barina dito at saka yung adapter ng kanyang thick screw. So kabit na natin siya. Tapos na natin ilagay yung kanyang holder ng ating ilaw mga master. Yan na po yung tsura niya. So hindi na yan bibigay yung ating ceiling or yung ating pinagkabitan kasi matibay naman yung kanyang framing doon sa loob ng ceiling niya mga master, yung kanyang mga metal paring. So kaya binutas natin yung pinaglusutan ng wire natin dyan para makita natin yung loob mga master. So yan na po, kaya may butas siya mga master na kasi tinignan natin yung loob. Yan. So bali ito na po yung ilaw niya. Ayan. So pwede na natin ikabit itong niya mga master, yung ilaw niya. Pero hindi na natin muna tapping yung kanyang wire para muna natin yung kanyang ilaw, masetting natin siya sa wastong sukat or saktong height niya mga master na gusto ng may-ari. So yan. So yan muna natin dito sa itaas para sa may-ari makita niya kung yung height ng kanyang ilaw mga master, kasi mataas naman yung kanyang ceiling, parang
nasa second floor. Ayan. So ipakita muna natin sa may-ari yung or taas ng kanyang ilaw mga master. Ito na yung ilaw natin. Yan. So inalayin muna natin yung kanyang mga ilaw dito para magpakapareha yung kanyang height mga master, mula dun sa kanyang base ng ating ilaw papunta dito sa yung ilaw niya. Kasi yung ceiling niya dito mga master is naka-slide po yung ceiling niya mga master. So hindi pwede yung hindi natin i-align, kasi pag in-align natin siya doon sa ibaba ay yung hindi parehas yung sukat ng ating ilaw mga master, kasi nga yung ceiling natin ay naka-slide po. Yan. So kailangan natin dito uli i-align yung kanyang mga ilaw dito sa itaas mga master. So kaya ganyan muna natin yung kanyang ilaw. So kinabit muna natin siya doon sa ating holder o yung bracket niya sa ilalim para natin yung kanyang mga ilaw mga master. So yan po yung hitsura ng kanyang ilaw dito mga master. So may bali 12 po yung ilaw niya. So 6 dito sa itaas at sa ibaba naman ay 6 din po mga. Ngayon mga master, ito na yung wire niya dito. Yan. So binalatan na natin siya. So pinantay na natin din siya mga master. Ayan. So pinantay na natin siya. So hindi natin pinutol yung kanyang wire dito mga master. Na natin dun sa loob ng kanyang ceiling. Palusot na natin yung splicing natin dito. Yung wire natin is ilusot natin siya dun para hindi mag dito sa ilalim ng ating para sa ilaw natin. So yan po yung splice na po natin siya mga master. Yung lahat ng brown dito ay pagsamahin natin. Yan, kasi ito yung live natin mga master, yung brown. Yung blue naman ay pagsamahin din natin kasi yun yung ating neutral. So yung may tayo sa wire natin na kulay black at saka red. So yung black ay neutral natin yan, at saka yung red is yan yung ating live na galing doon sa ating switch mga master. So yan, pagsamahin muna natin siya, tsaka natin ikabit dun sa ating main na linya para sa ating ilaw mga master, para hindi na tayo mahirapan dun sa pag-splicing. So pagsamahin muna natin siya dito bago natin siya ikabit dun sa wire natin. Ayan, ito na po yung wire natin mga master. Pinagsama natin yung lahat ng brown tsaka lahat ng blue dito mga master. Ayan. So ito na po yung ikakabit natin doon sa ating wire mga master. Yan, yung wire natin. Ito yung neutral natin, yung blue. Yung red, yung brown naman ay ito yung live natin o yung return na galing sa ating switch mga master. So ito yun. So yan, mahaba to mga master. So ilusot na lang po natin sa ginawang butas natin yan sa ilalim para mailusot natin tong wire natin mga master. So hindi na natin siya pinutol kasi sayang din mga master So kaya na lang natin dyan sa loob ng ceiling niya itong kanyang wires. So binandol naman natin siya mga master yan. So binandol natin siya para hindi yung wire natin dun sa ilalim ng kanyang ceiling. Ayun mga master, na-connect na natin yung wires natin doon sa ating linya na para sa ilaw natin na galing sa switch. So yun na po yung wires natin. Yan. So 12 pares po ito mga master. O 12 piraso pong wire natin dito, na kasi yung ilaw natin is 12 po. So 12 po yung wires natin na kinunik natin sa ating linya. So yan, ito na yung, so hindi natin siya pinutol kasi sayang din yung wires niya mga master kung puputulin natin. So inilagay na natin siya din sa loob mga master yung kanyang wire para hindi siya magkaano dito sa ating loob ng ating paglagyan ng ating base or dito sa ating holder ng kanyang ilaw mga master. So yan, so ikabit na po natin siya dito mga master para mai-testing na po natin yung kanyang ilaw. Naikabit na natin siya sa ating ceiling yung ating ilaw mga master. Yan, ito na yung itsura niya. So kinuha na rin natin yung kanyang takip dito na silupin mga master
para malagyan na natin siya ng ilaw dito o yung bumbilya natin. So yung bumbilya niya mga master, ayan. So yung bumbilya niya. Ito po yung bumbilya niya mga master, ayan. So buksan po natin siya. So ito yun, ito yung bumbilya niya mga master. So LED din siya mga master. So iwan ko kung anong kulay ng ilaw niya mga master. Baka white to. So hindi naman siya naka dito sa kanyang karton mga master. So tignan na natin mamaya kung anong kulay ng kanyang ilaw dito. So yan. So ikabit na natin itong mga ilaw niya. So 12 rin tong ilaw niya mga master. Yan. Ayun, nailagay na natin yung mga bumbilya niya dito mga master sa ating yan. So ito yung kanyang bumbilya. So lahat na po yan, nalagyan na po natin yung bumbilya yan. So testing na natin yung kanyang ilaw dito mga master. So tara na po at i-on na po natin yung kanyang switch. So doon po yung switch niya mga master. Po yung ilaw na ikinabit natin mga master. So kanina sa pag tatapping natin, so in-off natin yung kanyang circuit breaker dito. So kanyang main niya ay pinatay natin. So in-off natin siya para makapag-splice tayo dun sa itaas mga master. So ngayon ay i-on muna natin siya. Yan. So naka-on po yan. So ito na yung switch niya dito mga master. So ayan. So yun po yung ilaw niya mga master. Yan. So kunin mo natin tong ating pinagpatungan para makita natin ng maayos. Kuha na natin yung ating pinagpatungan. So yun po yung hitsura ng ating ilaw na ikinabit mga master. So bali 6 sa ibaba at saka 6 dun sa itaas ng ilaw natin sa ibaba mga master. So yan po yung kabuuan ng ating pag-i-installer ng ating yung pendant lamp na anong tawag dyan, chandelier ba yan mga master or pendant lamp lang po yan. So yan mga master, natapos din natin sa araw na to yung pagkabit niyan mga master, na tayo lang mag-isa mga master. So yung pinagpatungan natin is ginawa to ng nagpipintura, kaya hindi natin pinagiba kasi yung hindi pa tayo nakapagtapos ng dyan, lagay ng ating ilaw dyan kasi yun mataas yung ating ceiling dito, kaya kailangan natin yung mataas na tungtungan para maikabit natin yung ilaw na yan mga master, kasi medyo may kabigatan din yan, kaya hindi na pwede na yung hindi tayo makapaglagay ng tungtungan na maayos mga master, kasi mataas yung kanyang ceiling. So yan, dapat safety tayo mga master sa paggawa ng ilaw natin, lalo na pag mataas yung kanyang ceiling. So yan mga master, natapos din yung ating pag-i-installer ng ating ilaw. Tapos na natin yung ating ilaw. So yung nakikita nyo sa ating itaas, yun po yung ilaw natin mga master na ikinabit natin ngayon. So yun, so sana po mga master, sa mga bago, huwag nyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin mga master, at paki-like na rin po yung ating video. So yan po, maraming salamat po at God bless po sa inyong mga lahat mga master.